Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Si Ate Chusi po ito, inyong makakasama sa ating programa sa araw na ito. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung bakit kailangan po nating mag-intercede para sa iba. Bakit po kailangan nating manalangin para sa ating bayan? Bakit po kinakailangan nating bantayan ang ating bayan sa pananalangin? Hindi lang po sa mga politikal na mga pangangailangan, kundi sa spiritual din po mga pangangailangan ng ating bayan. Kinakailangan po ng pananalangin. Kung ating pong pag-aaralan, meron pong dahilan. At ano po yung ating masasabi po nating tinitindigan natin na truth na why is it that we are called to be an intercessor? Ayon po sa Book of Ezekiel 22:30 that God is looking for a man. So I sought for a man among them, says the Lord. Naghahanap po siya ng mga tao na would stand in the gap, natatayo between sa bayan at sa Panginoon, between sa mga tao at sa Diyos, in behalf of the Lord, that I should not destroy it, but I found none. Naghahanap ang Diyos ng mga mag-intercede that will stand in the gap upang ang judgment ng galit ng Diyos ay hindi po mapataw o iparusa sa mga tao o sa bayan na nagkakasala. God is looking for a man. God is looking for you and me that we could stand in the gap between God at sa mga tao. And today, I believe that of intercession is in your heart to intercede in behalf po ng kasalanan ng bayan, in behalf ng sakit ng bayan. No? Marami po tayong nakikita ng mga social injustice o kaya po nakikita natin nakakaiba po ang takbo ng mga kaganapan sa lawlessness. Yung sinasabing lawlessness shall abound. Makikita po natin na ang bullying sa mga paaralan at hindi lang po yun, yung mga kaapihan na parang it portrays hatred, no? It portrays a hurt sa mga kabataan na kanila pong na-express din yon sa pamamagitan po ng kanilang pagsakit din o pag kanila puli rin ng iba na mga bata. Kung ano po ang kahalagahan ng pananalangin para sa ating bayan, ano po yung kahalagahan ng intercession, ano po ang kahalagahan ng tayo ay humihiling sa Diyos and behalf po ng ating bayan. At ano ang dahilan, ano yung otoridad meron tayo, bakit tayo nananalangin in behalf ng ating bayan, in behalf ng ating mga pamilya, in behalf ng ating community at sa Diyos. Alam po natin, ang sabi po ng Salmo 19:1 that the heavens declare the glory of the Lord and the firmament shows the handiwork. Nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. At the heavens declare the glory of God. Yung handiwork niya dyan sa kalangitan. Nandyan yung mga stars na hindi mabilang, nandyan yung Milky Way, nandyan po yung sun and moon. It portrays the glory of God and it declares the permanent shows His handiwork. Sabi po sa Psalms 115:16, the heaven, even the heavens belong to God, but the earth belongs to man. At tayo pong bilang tao, God has given us sa pamamahala ng earth na ito. God has given us the power and the dominion and authority sa mundong ito. Behold, He has given us the power even to tread upon the serpents and the cobra. Ibig sabihin, yung power and authority ay ibinigay sa atin ng Lord, even sa anuman pong mga powers and authority sa mga himpapawid at mga spiritually speaking, sa mga kalaban po natin, spiritually, ang ating kalaban ay hindi laman at dugo, kundi po mga principalities and powers and the high places at na nagdo-dominate po dyan sa atmosphere. So, we do spiritual battle, we do spiritual fight, and we can only do it through prayer. Kaya po lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Sapagkat malalaman po natin na ang
Diyos ang may kapangyarihan ng lahat at tayo pong tao na mga believers niya na pinananahanan ng Espiritu niya ay kapartner niya po sa pag-dominate dito sa mundo na kung saan nagde-deteriorate po yung moralidad. Yung lawlessness shall abound. Ngayon po mga nasa last of the last days tayo, may mga nangyayari pong beyond our explanation, beyond po ang ating imagination. Minsan po yung mga nangyayaring mga karahasan, nandyan po yung mga pagpatay, yung mga bullying, yung sobra pong kasalanan ng mga tao. So we have to identify the gates or the gateway na kung saan po pumapasok po yung kasalanan na yon o yung curse, yung mga sumpa, bakit nakakapasok sa isa pong city, ano po yung prevalent na kasalanan sa lugar na yon. Ano po yung history ng lugar na yon, yung stronghold of the enemy, yung mga giants in that place, mga principalities and powers defining the sins of the people. Ano po ba yung espiritu, yung masamang espiritong nagdo-dominate sa lugar na yon. Meron pong isang barangay dyan sa Rinconada area na kung saan nung panahon ng Hapon ay marami pong pinatay na mga locals doon sa barangay na yan, somewhere there in Baao. At I remember, hindi pa lang natatagalan, parang mayroon pong mga nagpakamatay. Meron pong nagkaroon ng mga suicidal tendency na sabay-sabay ng mga kabataan malapit sa lugar na yon o mismong sa barangay na yon. So, mayroon pong kumbaga, meron pong pattern na nangyayari ng spirit of death. Wherein tayo as an intercessor, we have to discern times and seasons and the places. We have to discern. We have to know it and bring it to God in prayer. Sapagkat ang Panginoon, siya ang makapangyarihan, but He has given us that power and authority. Amen. The Lord has given us. Behold, I give you authority, sabi ng Panginoon. At yung mga early settlers sa history, ano po yung history ng syudad na yan? Ano yung history ng bayan na yan o ng bansa na yan? At anong history ng bloodshed sa lugar na yan? Ano po yung mga sinasamba nila? Ano po yung kanila pong mga ginodiyos? So, kailangan alam po natin yon. Ano po yung mga occultic practices ng isang tribo o ng isang community na yan? So, ano yung prevailing attitude ng community na yan? We have to know it. At sa prayer po, we can submit everything to the Lord. So ito po yung magandang excitement po sa intercession. Ito po yung magandang nangyayari as a believer of the Lord, no, doing your part in the kingdom, interceding for your nation, interceding for your city. Sabi po sa Ezekiel 22:30 that, so I sought for a man, says the Lord, naghahanap siya ng tao that could stand, na makakatayo in behalf ng mga tao. Parang katulad ni Moses na nagbabargain siya na, Lord, patawadan na ang mga taong ini. Lord, patawadan na imo po pag-account sa inda ang mga kasalanan ninda. And so, God is looking for a man and woman to stand in the gap in behalf of the people, in behalf of the sins of the people, in behalf ng mga ginagawang kasalanan ng mga tao. Sabi ng Lord, I am about to destroy those people, yung community na yan. I am about to destroy because sa kasalanan. But katulad ng Sodom and Gomorrah, because there is judgment, no, the consequences of sin. But God is looking for somebody to pray, katulad ni Abraham. Lord, kung may masusumpungan ba akong 50 righteous sa lugar ng Sodom and Gomorrah, pwede po, Lord, in behalf of their sodomy, in behalf of their sins, huwag mo na pong tunawin ang Sodom and Gomorrah. Lord, in behalf kung may 30 o may 20 o kahit 10 na righteous, pwede po bang huwag mo na pong parusahan ang Sodom and Gomorrah. So, an intercessor is the one that talks to God, the one that intercede for a certain community. Mga kapatid, ang Diyos ay naghahanap. Let's make ourselves available to stand in the gap between God and sa mga
bansa natin or sa mga locality natin. Tayo po kasi yung may liwanag, tayo yung nakakilala na sa Panginoon, tayo na yung may divine connection sa Panginoon. And we can line up to the plan of God. We can sign up as an intercessor. No? Wala pong mataas na pinag-aralan ang kailangan. Kailangan lang pong alamin natin yung ating mga power and authority, yung ating pong mga word of God na nagsasabi about sa mga utos ng Lord sa atin. Walang criteria ng kayamanan. You can serve God in whatever capacity. No, much is given, much is required. No, at the Lord is not looking sa ating mga resources. God is looking for our heart. So let there be willingness in us to serve the Lord. Sabi po ng 1 Timothy 2, 1-3, therefore I exhort you, first of all, that supplications, pagngayo-ngayo, prayers, pamibi, intercession, in behalf, and giving of thanks, ang pagpapasalamat, be made for all men. Kaya po maganda rin yung may Thanksgiving Day, no? Because Thanksgiving, no? Thanksgiving. So gratefulness, no? If we remember what God has done, it leads us to being grateful. Pero pag magkakalimutin tayo, kinakalimutan natin yung mga miracles and graces of the Lord, ay nagiging may amnesia, nagiging ingrato tayo. But thanksgiving be made for all men, for kings, sa mga hari. Ibig sabihin, tayo, democracy, presidente, no? And all who are in authority. I-pray natin yung mga director ng Department of Justice, ng NBI, ng mga Senate, ng Congress. They play a vital role. Sila po yung mga gumagawa ng batas, mga batas na makakaapekto ng society, mga batas na makakaapekto ng morality ng tao. We have to pray for them, especially sa presidente natin. Ipipray natin ng wisdom, ipipray natin ng mga mabuting tao yung makapalibot sa kanya. Ipipray po natin na makakuha siya ng mga Solomonic wisdom so that po yung mga sinasalita niya could bring healing to the nations. It will not be a way para magkaroon ng gera, but the words of wisdom, of healing and restoration of relationships and good relationships sa mga bansa at pagkakaayos ng mga dispute over the land and the sea. So we pray for our beloved president. We pray for our vice president. We pray for the congressman, for the Senate president, for all of those in the cabinet. We have to pray. God is looking. God is calling for you and me to intercede in behalf. Sabi po sa 1 Timothy 2, 1-3. So that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Gusto mo bang mabuhay na walang problema ng gyera, walang nagwawala, walang nag-aamok dyan, walang mga bullying dyan? What we should do is to pray for those who are in authority that they could make batas that are swak sa panahon, walang naaapi, mayroong justice and righteousness, mayroong peace, kapayapaan. So, katulad po ng sinasabi sa Colossians 1:16, dahil ang mundo ay ginawa by Him, all things were created, are even in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones and dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. Para sa Kanya, nilikha. Through Him and para sa Kanya. No? Sa pamamagitan niya, ni Jesus, na likhaan lahat ng bagay. And it's for Him. Para sa Kanya. So, if we declare the Word of God sa specific community, the will of the Lord will prevail in that place. Halimbawa, ikaw ay nakatira sa isang iron curtain, nagkataon na doon sa locality mo o kung ikaw ay OFW, nakikinig ka at nasa bansa ka, na bawal yung nangangaral o bawal yung nagpipray o kaya pinapatay ang mga nag-worship. It's hard.
But what can we do is not to fight with our own strength, no? Because we wrestle not against flesh and blood. Hindi po tao ang kalaban natin. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers in the high places. So ang pakikipaglaban po natin ay hindi sa laman at dugo, kundi sa pamamagitan po ng mga namamahala dyan ng mga kapangyarihan sa himpapawid. So, ano po, yung kalaban natin hindi nakikita, kaya po yung panlaban natin ay yung hindi rin nakikita, yung po ay yung panalangin. At lalo na po kung marunong tayong mag-pray in the Spirit or in speaking in tongue, but whatever kind of prayer it is, as long as we pray in faith, the Lord will hear us. Ang sabi po sa salita ng Diyos, whatsoever we shall ask in prayer, if we believe, we will have whatever we say. So we say and we declare, no? Because by faith, yun po yung twin towers of believing, yung dinideklara mo at naniniwala ka. Hindi po masama yung naniniwala ka at dinideklara mo, no? Huwag tayong maniwala doon na mali yun, na kung ano yung sinasampalatayanan mo, idideklara mo. Like, if you believe you are healed, you say you are healed. It's not being presumptuous. It's not being false hope. Hindi po. You are believing for your healing, and that's you declare because it's powerful. Death and life is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So, if you believe you're healing, you declare, by the stripes of Jesus, I am healed. If you believe for provisions, you thank the Lord even right now. Lord, thank you for your provision. Thank you for your supernatural increase. Thank you for your miracle provisions, Lord. Thank you that my God shall supply all my needs according to his riches and glory in Christ Jesus our Lord. So, unlimited resources because we trust in the riches of our powerful Savior, omnipotent, makapangyarihan Diyos. So, uh, we have to confess. Pag tayo po ay nananiwala, we have to confess. And because salvation comes to us if we declare with our mouth, if we believe in our heart and declare by our mouth that we believe that Jesus Christ is Lord, and then we will be saved. And in praying for intercession, we have to confess the sins of the community, even if it is the sin of idolatry, even if it is the sin of witchcraft, or anumang mga nangyayari, mga drug addiction dyan, or whatever sin, we have to confess. We have to ask for forgiveness from the Lord. Katulad po ng nasabi sa Nehemiah 1, umiyak po, humikbi po si Nehemiah, si Propeta Nehemiah, nung nabalitaan niya yung nangyari pong pagkawasak ng Israel dahil po sa pagkariwara ng mga tao, siya po ay humingi ng tulong at ng forgiveness sa Diyos. We have to stand in the gap, katulad po ng nasusulat sa book of Daniel chapter 9. So we have to break negative covenants, kung ano man pong mga pakikipag-covenant na negative covenants po, or mga curses, yung mga nai-release na mga gagaway o kaya po yung mga pagsumpa, no? Yung mga ginawang pagsumpa, yung curses, we have to declare it null and void in the name of Jesus. Siguro alam niyo yung verse na no weapon formed against you shall prosper. Wala pong anumang weapon na purposely pinadala sa iyo, wala po yung mag-e-epekto. Sapagkat no weapon formed against you shall prosper. And any words against you, you shall condemn. No? Pwede mong sabihin, bumalik ito sa sender. At hindi ka maapektuhan anuman ang mga curses na na-release, anumang mga pagbabanta or kaya po yung anumang words na yung pagsumpa ba, nung panahon may mga magulang na galit sa mga anak nila na hindi po sumunod sa kanilang kagustuhan na mapangasawa, yung kanilang gusto ay sinusumpa nila na magsakit ka man lugod or magapang ka man lugod sa kahirapan. Those words, no, that should be canceled. Kailangan po makancel po yan. Hindi po yan mula sa Diyos. Yung magsasalita ng mga negatibong bagay at mga curses, we have to break negative covenants and mga curse.
Psalms 106 verse 28. And uprooting the strongholds, kung ano man pong stronghold sa lugar na yan, like ang daming mga drugs o drug addiction, we have to point it out in prayer to rebuke that drug addiction, o kaya po kung hindi man drug addiction, yung mga nagpapabili man ng mga, you have to pray para kayo malilinisan po, hindi makakatiis ang mga kasalanan because there is somebody na nagbabantay sa panalangin. Like taking dominion, halimbawa po, mayroon pong nangyayaring mga like nagpapabili po ng mga kabataan, cyber life, cyber sex, ganon. If mayroon pong nananalangin sa bahay na yan o sa community na yan, hindi po makakatagal ang anumang gambling, ang anumang pong mga sugal, kung mayroon pong mga nananalangin, that righteousness prevail sa lugar na yan. So, yun po yung importante, that we have to dedicate the land and the people. Kaya po, may kailangan dedication of the land sa Panginoon. So that is what we do as intercessors of the Philippines. We have that prayer for the redeeming the land, and we dedicate the land to the Lord so that healing will come to our land. Healing will come to our community as we dedicate our cities, our towns to the Lord. Because pag ganyan po nagkakaroon po ng unity. Ang maganda po ang nangyayari pag na-maintain po natin sa spiritual atmosphere po, yung spiritual condition ng lugar ay maganda, mapayapa po ang lugar na yan, masaya po ang lugar na yan, na na-maintain na maganda ang spiritual condition, meron pong unity sa loob ng tahanan, sa church o sa community. Kailangan po may regular na prayer sa mga gates o mga hallways at sa mga mayroon pong nananalangin sa ating pong mga port, sa mga opening po ng mga city, declaring blessings. That's very important. And that also, we have to continually share the good news to make disciples on others so that they could also follow the Lord. We have to share the gospel to other people. So, yan po ang napakahalaga. Tayo po, dahil mayroong pagkilos ng wave of revival, huwag po tayong paiiwan. Huwag po tayong pagagapos sa procrastination, yung manyana habit natin, ay saka na lang. No, mayroon po tayong dapat gawin at we are redeeming the time for the days are evil. Night is coming that no one can work, so we have to do it now. So, shall we pray? I pray that the eyes of our understanding be open as I share to you this word today. I pray that maunawaan po natin yung salita ng Diyos na aking pong share sa inyo, and that the fire of God burn in your heart to just obey the Lord and go and pray for your place and to dedicate yourself and to say, Lord, I'm willing to follow you. Lord, I'm willing to obey you. Lord, I'm willing to intercede in behalf, to pray in behalf of my city, in behalf of my country. So mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayon. First of all, we cannot do it without personal relationship with God. Very important is that you receive Jesus now. Now is the day of salvation. Because pag hindi po natin ginawa ngayon, baka mawalan tayo ng time. Baka may mangyari sa atin, hindi natin natanggap si Jesus. Malaking kalugihan because anyone whose name is not written in the book of life ay pupunta po sa kapahamakan. Our names will be written in the book of life if we receive Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So we have to receive Jesus now. We have to accept Jesus now. Amen po. Sabihin po natin, Lord Jesus, please forgive me of my sins. Lord Jesus, I recognize that I'm a sinner. I fall short, Lord. Please forgive me. Lord, I receive you, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa aking puso, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, kalooban mo po ang mangyari at maganap, Panginoon, sa aking buhay. Panginoon,
patawarin mo po ako ng aking mga kasalanan at Lord, isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Salamat po sa kapatawaran, salamat Panginoon, sa iyo pong Zoe kind of life, sa iyo pong Espiritu Santo na nasa aking puso ngayon. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. So that's why, kaya nga po sumisigaw ng Jesus reigns, Jesus reigns. Kasi po, pag si Jesus ang maghari sa ating mga lugar, He is the Prince of Peace. He is the Lord of Lords, puno ng pag-ibig at kapayapaan. With Jesus in our country and our communities, maghahari po ang unity and love.